Good morning everyone. Today is Tuesday. Ayan, pupunta po tayo kay ni Mark. Si Mark 2. Ayan, kasi dalawa po ang binablog nating Mark. Si Mark, yung pina-check up natin nung nakaraan, yung taga Labo. Ayan, ito po ay dito sa kabilang barangay naman tayo. Bibisitahin po natin and meron po kasing nung nakaraan na nag-trigger daw. So bibisitahin po natin and kukumustahin po natin. So sa mga katulad kasi naman nila, normal na yun, parang nagtitrigger sila eh. Lalo na pag nakakainom sila ng mga gamot. Ayan, kaya Rina kasi noon nagtitrigger din siya, pero may si doc na iniresita, pampakalma sa trigger. So titingnan po natin and medyo meron kasing hindi kami napagkaunawaan ng tatay niya. May mga chat yung tatay niya. So papaliwanag natin kasi yung tatay niya po ay nag-chat lang sa akin. Actually di ko naman talaga nakakausap. Nag-friend request lang siya. And yun, saka ko lang nalaman na siya pala yung tatay ni Mark. So dito po tayo sa nanay niya kasi siya naman yung personal ko nakakausap. Para malinaw po, mahirap din kasi yung masisi tayo. Kasi tayo ay ang hangad lang natin ay tumulong. Wala man tayong ibang hangarin natin makatulong. Kaya kakausapin po muna natin sila ng maayos. Tao po! May dalang bulaklak doon. Lumayo yung aso eh. Ayan. Tao po. Ayan, kumusta po? Kumusta? Wag ka na mag-bless sa akin. Hindi nga ako nagpapabless kasi ayaw kong tumanda. Ayan, kumusta naman? Okay lang. Ang tagal nung okay parang hindi. Parang mukhang hindi man okay. Hindi ko naman po tinuruan na sumagot ng okay. Talagang pinapakiramdaman ko po kung ano yung isasagot niya. Sigurado ka, okay ka lang. Dito tayo, kausapin ko si nanay. Si ate. Nanay kasi tinda ni ate. Emma. Emma nga pangalan mo, ano pa? Ayan natin. Mga tinda po niyo. Meron siyang maliit na sari store. Itlog. Ayan. Nor. Ayan. Ito po ang kanilang maliit na sari store. Ate, sino nabili sa inyo dito? Nagtanong eh. Kasi walang bahay ay. Yung mga nagdadaan po papunta sa bukid. Kaya. Bukid po kasi sa Tapos pag nasa bukid na yung mga bilata ni ate. Ate, kumusta naman? Kumusta po ang nung nakaraan, may sinend kang video sa akin na nag-trigger si Mark. Hanggang ngayon po, grabe po yung atake niya. Dati nga po, hindi po siya yung natutumba talaga. Nagtitrigger pa siya hanggang ngayon? Opo. Mga ilang beses sa isang araw? Minsan 2 beses po. Tapos kagabi po, 2 din. Nung isang gabi po, 3 beses. Na nag-trigger siya? Opo. Grabe pati. Parang bumalik po siya sa dati. Dito ka daw, Mark? Hindi ka naman. Anong nararamdaman mo pag yung halimbawa magti-trigger ka na? Yung, di ba, yung hindi mo mapigil. Hindi mo mapigil, parang naninigas ka. Ano yung unang nararamdaman mo kapag ganon? Huwag kang tumingin kay mama mo at ikaw ang nakakaramdam. Hindi naman yun alam ni mama mo ay. Hindi alam ni mama mo yung nararamdaman mo. Kasi ikaw yung may katawan. So, ikaw yung nakakaramdam. Ikaw yung nakakaisip kung ano yung mga naisip mo, kung ba't ka nagaganon. Ikaw kasi nakakapagsalita ka may ipaliwanag mo yan.
Kasi si nanay, makikita ka lang yan na nagtitrigger, di ba? Pero hindi niya yan mararamdaman. Hindi ko man talaga. Hmm. Kanina nga po, bago po kumain, na ano ko po, parang inaano. Sabi ko, sige, higa ka muna dyan. Hmm. Tapos pagkaakyat po, narinig ko na lang po, nagagano naman po siya. Nag-trigger na naman siya. As in yung naggaganyan ka, nanginginig na gano'n? Naninigas ka? Kahit yung paa nga po niya, tumataas na rin. Dati po hindi, dati po parang natagil Yung- lang po siya. Yung gamot niya, tinutuloy mo po. Baka i-consult natin kay Doc kasi si Rina nun ay may ibinigay si Doc na pang ano sa ganyan. Baka yun ay epekto ng gamot mo. Ganon. Kasi ganon ang ano nun eh. Ano yan yung side effect ng gamot niya. Kaya siya nagaganon. Meron niyang pangontra eh. Kasi kay Doc, nung inilipat ko si Rina, yan, may ibinigay si Doc. Yan. Actually, ang gamot ni Rina 3. Sa kanya 2, di ba? Clozapine at saka yung isa na, yung may panggabi siya. Yung Risgin. Risperidone. Ganun man kay Rina. Risperidone and Ciproc. May Ciproc siya. ay di ko napansin. May Ciproc yata siya. Ano, grabe talaga. Nagkakai nga po. Talagang basang-basa yung higaan namin. Wait lang. Nilalagyan ko nga po ng sapin. Ay, ganyan si Rina dati. po, Inaanohan ko siya dati. Dinadiaper ko. bawat po atakihin siya. Talagang, Hindi niya yun napipigil. Gusto niyang pigilin pero hindi niya talaga mapigil. Ano yan? higaan namin, bawat atake niya. Ano yan side effect ng gamot? Meron yung ano to? Anong tawag doon? Basta mayroon siyang, may iniresita si doktor pang kontra para mabawasan yung kanyang pag-trigger. Sabi ko nga po, Sabado na naman, hindi naman makakapasok. Hindi nga po nakapasok nung Sabado. Ay, hindi nakapasok nung Sabado. So, hindi naman talaga dahil sa manok, kaya siya nagtitrigger. Ayun. Basta yun noon lang po talaga pagkagabi noon. Yung manok ay dahil sinabi ng albularyo sa inyo na bawal siya magmanok or doktor ang nag-advise. Ay, sa mga albularyo po, kasi sabi nga po niya, yung sobrang lamig daw po pa, naakit daw po sa ulo. Tapos sabi nga, talagang binawal po yung lifetime po. Kasi sabi niya, once na kumain niya ng manok, babalik daw po yun. Sabi nga po, iwasan daw po at pag nabinat, mahirap nga daw po na maggamot. Ang sabi ng albularyo, yung lamig umakyat sa ulo. Same lang naman ng... Daw po yun. Ayan, narinig ko na rin po kasi yan eh. Ayan. So, kasi kay Rina nga po, matagal na hinawakan ko si Rina. Magwa 1 year na siya sa akin eh. Ganon talaga nung una. Yung lamig, pumasok sa ulo. Ayan, pwede mo siyang ipahilot kung ganon. Kasi si Rina, pinapamassage ko rin minsan. Ayan, hindi naman ano. Pero sa pagkain ng manok talaga, hindi ko man siya limit. Kung yun ang dahilan, limit. Pero pag gusto mong magtinola, okay lang din naman. Kung siguro kung prito, wag na muna kasi mamantika. Ayan. Tapos, dapat mabalik to kay doktor ay may number ka ni Doc ate? Doon sa binigay na resita. Meron po. Tawagan mo siya. Nakakausap yon. Sabihin mo sa kanya kasi sabihin mo ikaw naman yung kausap ni Doc, di ba? Ako. Nakakausap yon. I-chat mo, i-text mo siya. Pag may concern ka, pwede mo siyang tanungin para hindi ka nalilito. Kasi sasabihin niya sa'yo kung bakit Huwag ka mahiyang magtanong kasi yung sekretary yun eh. Tapos i-relay niya yun kay Doc. Kasi ganun man ako dati. Sa sekretary, tanong talaga ako ng tanong kasi mahirap mag-handle ng kagaya nila. Magtanong ka sa sekretary nila. I-relay niya yung kay Doc. Kung pwedeng bawasan ng dosage, babawasan niya. Pero sila yung magsabi. Mahirap kasi manghula tayo at hindi man tayo doktor. So, doon tayo sa nag-aral. I-text mo siya. Kasi magre-reply naman yun si Huwag mo laging hawakan yung cellphone. Alam mo ba, sobrang lakas ng radiation ng cellphone. At saka tulad mo, hindi naman advisable talaga ang cellphone. Oo, binabawal talaga po. Pero hindi naman po siya kinukuha pa lang ako. Hindi man po talaga. Hindi siya talaga, oo. Huwag kang masyadong mag-cellphone. Malakas radiation. Mahina ang katawan kasi nila kasi nagagamot.
Yan. Okay man lang mag-cellphone, medyo ilayo mo. Pag magtutugtog ka, medyo sa medyo malayo, ha? Huwag kang magagalit sa akin, ha? Pinapayuhan lang kita. Baka kasi sumama yung loob mo sa akin. Ayan, baka sumama yung loob mo. Payong kapatid lang yon para gumaling ka. Para maging normal na yung mga kilos mo. Kasi mahirap yan. Ramdam ko si nanay, yung hirap. Kaba. Ayan. Kaba. Bumalik nga po yung ano ko talaga. Kaba. Ayan. Sa gabi. Basta na ano, nagaganon na. Hindi nila yung napipigil talaga, trigger. Opo. May, Naantok ako. Nararaan siya naman. Basta nung isang gabi nga, halos oras-oras po. dapat tinext mo yung yung doktor. I-text mo yung doktor. Baka Isang papalitan alas niya 10, tapos alas 11, tapos mag-aalauna na po yung pinakahuli. Ala, na ganyan si Rina. Promise. Yung halos magdamag, yung kakalma siya. Tapos akala mo okay na. Napapaidlip pa lang ako, nararamdaman ko na po yung Na ganyan si Rina, ate. yung atake sa kanya na gano'n. Pero nag-okay na si Rina ngayon. Ay, yung nararanasan mo, ganyan din eh. Pero tuloy-tuloy ko yung gamot sa kanya. Mahingi ka ng advice sa doktor kung alin yung babawasan, alin yung dadagdagan, kasi may mga ganon. Ganon kasi yung tulog niya sana, okay man po yung tulog niya nung ay, kaso pag ganyan po inaatake. Yun, doon siya na. Doon siya hindi nakakatulog. Ano na lang, yun na lang advice ko sa iyo, ate, no? I-text mo si secretary. Tapos iano mo sa kanya yung concern mo. Sabihin mo simula nung uminom ng gamot, nagkaroon ng side effect. Side effect yan ng gamot. Mayroon niyang ibibigay sila. Kasi basta kay Rina kasi danas na danas ko yung mga dinadanas mo eh. Hindi ko nga siya dati naiiwan eh. Dati hindi ako nakakapag-vlog ng ganito. Yung iwanan ko siya. Hindi ako nakakapag-vlog. Tapos, nung linggo din po, sabi ko masimula tayo. Kasi po, tuwing linggo may misa man dyan. Hindi po siya sumama sa akin. Ako lang po talaga nagkala ko, okay. Pagdating ko po, nakita ko po talaga dito po sa kanto nito sa loob. Naninigas siya. Andun po siya nakahandusay. Sabi ko, ano kaya, baka nagtama yung ulo o ano. Andun po siya, higang-higa, nakabaluktot nga po yung pakahiga niya. Itanong mo ate kay Doc, ha? Kasi may babawasin niyang gamot. Ganyan talaga si Rina. Tapos yung kamay nga po niya pag natiis ako, parang, sabi ko, ba't nakaganon katagilid ito? Akala mo baga parang na-paralyze po. Ganun oh. Parang nagiging robot siya. Yung pakatayo na, basta, grabe pinagbago po. Parang bumalik Dapat sa dati. nagtanong ka na sa baka hindi ko yung gamot sa kanya. Mark, naintindihan mo ako? Natawa siya. Tanggalin na kaya natin yung gamot mo. Tanggalin natin yung gamot mo, kaya mong kontrolin yung isip mo. Hindi man lang niya kasi nakokontrol yung pag yung anong tawag doon, yung pag may gusto. Nag-isip siguro siya na Hindi, parang may nabulong sa kanya. May nag-uutos daw, yun yung ganun eh. Ayan. Ikinonsult mo naman yan kay Doc, di ba? Yung mga ganun. Sinabi mo, kinuwento mo. Opo. Tanungin mo ate kung alin ang babawasing gamot. Di ba ako doktor ay baka sabihin ko tanggalin yung gamot. Hindi pa ako doktor, mukhang doktor lang ako talaga. Pero hindi ako doktor. Yun na lang, ay payo ko sa'yo, ha? Ayan. Naman mo yung i-text mo. May number yun siya eh. Meron po, sinulat po din sa Yan yung yun yung talaga purpose. Kasi ganun yung ginagawa ko dati. Tanong ako ng tanong. Kinukulit ko pati yan pag hindi nagre-reply. Kulitin mo kasi hindi natin alam kung anong gagawin. Kulitin mo siya. Huwag ka mahiyang magtanong. Para alam natin kung anong gagawin. May ka naman, may load. Text man lang yun. Please. Text mo siya. Yun lang ang payo ko. Ngayon, nag-trigger siya ngayong maghapon. Ngayon, hindi. Kanina lang pong tanghali. Tanghali.
Ang inom niya ng gamot ay Tuwing gabi lang. gabi lang. Opo, yung dalawa. Gabi niya yung rest dyan, ano? Dati po yung gabi talaga po. Si Rina yung umaga. Bago po matulog. Ano lang kay Rina, isiprok ang panggabi niya. Alas 8 ng ano, baka pwedeng paghiwalayin siguro. Same po yung pinuntahan natin, magaling naman siya. Galing magpaliwanag, mag-advise. Yan. Galing nga po. Sabi ko nga po, mawawala yung stress ko. Pag ganun. Pero ang ano lang ay yung gamot. Paano tayo mag-second? Ano bang step na gagawin natin? Nahihirapan po ako ay at danas ko yung ganito ay yung litong-lito ako kung anong gagawin. Minsan nga po di ako makalabas-labas. Sabi ko nga maano ako. At syempre baga po ano. Kailangan ko man din maghanap ng ibang na pagkakita. Kaso hindi mo maiwan. Bigla lang ba siya natumba? Bigla lang po. Tulad nga po, ay anong araw yun, nakaupo po siya dyan sa reset po. Andito po ako nagwawalis. Narinig ko na lang po, tumama dyan po sa Dora box. Talaga ito, tamaan niya ito. Dyan po sa ano, sa sahig. Mahiga ka, be. Ay, nahihilo yata. Mahiga ka. Nahilo ka? Sandal ka kasi. Sandal ka. Nahihilo na yata siya. Matanong. Mga ano po yung mga alas 9 ng umaga. Sa umaga nagaganon siya? Opo. Ngayon lang po siya nagganon na may araw dati po. Gabi. Kadalasan po gabi. Ay, i-text mo ate yung ano ha. Yun muna ang gawin natin. I-text mo siya. Never mo pa siyang text? Yung sekretary? Hindi pa po. Ay, dapat text mo na ay. Kasi may resita silang gamot ay. Dapat sinabi mo sa kanya na nung nag-inom po na ganito. Side effect yun ng gamot. Hindi man agad din ako nakabalik at ako'y may mga pinuntahan. Marami po kasi tayo mga beneficiary. Yung isa naming yung isa ko ring beneficiary ay pina-check up ko kahapon. Siguro ka naman tutumba. Kaya nga. O ganyan nga. Para matutumba. Nahihina ka? Ano ba nararamdaman mo? Nahihina ka? Ha? Nahihina? Hindi naman. Bakit di ka na nagsasalita ngayon? Ha? Ngiti-ngitian mo na lang ako ah. Dati naman nagsasalita ka. Ha? Nahiya ka? Ay, hindi tayo makakagala niyan. Oo nga, sabi nga po niya, pagdating bukas daw ay may pupuntahan daw po kayo. Sabi ko, ay di sige. Tapos nung ano, ay marami pa lang daw siyang gagawin po sa ano. Oh, sabi nga niya. At may pasok nga pong Sabado, may mga tatapusin siyang assignment. Kaso Tapos, hindi na po siya nakapasok. pagaling ka para makakagala ka. Sabi ko pa naman sasama kita para malibang-libang ka. Text mo yung ano ha. Yun lang muna ang gawin natin. Sabihan mo yung ano. Kulitin mo pag hindi nag-reply, kulitin mo kasi minsan ay matagal nilang matanggap yung text. Kulitin mo, ulitin mo. Hanggat hindi nagre-reply, kulitin mo. Huwag ka mahiya. Kasi tayo ano para ma-advisean. Tatanungin man yan ano yung gamot na inireseta, ano yung iniinom, tatanungin niya yan. Kasi marami rin silang pasyente, so hindi niya man matatandaan lahat. Kwento mo sa kanya. Para ano, alam natin. Yan. So ayan po, nabisita natin si Mark. Ate, yung ano mo pala nagagalit sa akin ah. Yung mister mo nagagalit sa akin. Bakit po? At ano niya bakit to? Sabihin ko na po, naka-video ako. Ayan, medyo kasi may nasabi yung papa ni Mark na hindi maganda sa chat. Ayan, sabi ko nga po, wala man kasi akong ibang hangad kundi matulungan kayo. Sabi kong gano'n sa kanya. Kasi parang sinisisi ako nung papa niya sa nangyari. So, alam mo naman, kausap mo siya ate. Tapos, alam mo na nag-chat siya sa akin.
Alam ko po, pero di ko po alam kung ano yung mga sinabi niya. Mm. Basta ano lang po siya na i-check ka daw po. Ayan. May mga chat siya na ano, yung sinisisi nga niya ako. Pinaliwanag ko naman. Sabi ko ay nagpa-check up naman kami muna bago yung ganyan na ano. Ay, kung ganun. Ay, wag na lang. Hindi natin pwedeng sabihin yung mga ibang sinabi niya. Pero parang ganun eh. Pero parang ano lang kasi yung masakit din syempre sa akin na masisi, di ba? Wala man nga akong hangad kundi matulungan kayo. So, pero nanghingi naman ng sorry yung asawa mo. After nanghingi naman siya ng sorry, tapos siya yung nagsabi sa akin na kung pwede, pag hindi ako busy, puntahan ko daw si Mark, bisitahin ko daw. O, di ba ako inutusan? Nagsabi din po. Ayan. Shout out sa iyo, kuya. Manonood daw siya sa mga vlog ko eh. Kasi ano nga po kung anong Resulta. po niya po ay sabi ko, search mo yung ganito. Nanonood nga daw siya, nakapollow daw siya sa akin. Yan. Kahapon nag-chat din siya. Kung pumunta na daw ako dito, may nga ako kahapon, busy. Busy po tayo at ngayon lang nga, hapon na nga kami nakalabas ngayon. Ayan, binisita ko na yung anak mo, kuya. Ayan. At yun. Yun na lang yung payo ko kay ate na i-text si doktora. Manghi ka ng payo kay ay dun sa secretary ni Doc. Basta wag ka mahiyang manghingi ng payo. Kung anong dapat gagawin, kung anong dapat itigil na gamot, kasi tatanong nga yan sa'yo, anong niresita ang gamot. Basta, papayuhan ka niyan. Mga kalingap, binisita natin si Mark. Medyo mahirap yung kalagayan niya at ramdam ko talaga yung mga ni nanay, hirap ni nanay at naranasan ko po yan. Ramdam ko yung kaba. Ayan, kinakabahan ka. Sobrang kaba. Oo. Sobrang takot. Anak mo pa yan ha. Siyempre kakabahan ka. Ayan, ano pa sa akin, na alaga ko yon. Pag may nangyaring hindi maganda, ako masisisi. Ayan, kasi nga si Rina ay sa akin halos mag-isang taon na. Ako lang, dalawa lang talaga kami sa bahay. Ay, kayo lang din po. Oo, babae pa kami pareho. Po, anak mo yun. Anak ko. Opo, kala ko talaga anak mo. Beneficiary po siya ng kalingap na ipinagkatiwala sa akin na alagaan. At awa naman ng Diyos ay sobrang laki ng improvement niya. At yun, nakakapag-aral na siya. Hindi siya nag-aaral dati. Naiwanan ko na siya. Ito natigil din po kaya na 3 years po kasi siya natigil. Siya din. Halos 3 years. Dati ay hindi ko siya naiwanan para mag-vlog. Ngayon, pag binilin ko siya sa teacher niya na dyan muna, dadaanan ko yun, mga bandang alas 5 na. Pagkatapos ng vlog, okay na siya, papayag na siya. Pero maraming sakripisyo talaga. Maraming sakripisyo. Kaya sabi ko, ate, nararamdaman kita. Ramdam ko yung hirap ng mag-alaga ng ganyan. So, sana gumaling ka na, Mark, Sana ay maging okay na. Yan yung trigger mo. Iko-consult natin yan kay Doc. Ate, dagdag mo sa allowance ng anak mo. Alam ko may nag-aaral kang anak. Ay, salamat po. Welcome. So, magtulungan na lang tayo, Tulungan to. Talaga. Nahirapan sobra talaga. Lalo na pag gabi, kami malang po ang naandito. Kami lang po. Kayong dalawa lang? Yung isa, kami tatlo po. Buti ka nga, 3 kami. 2 lang kami ni Rina. So, hindi mo alam yung gagawin. Sige. Sana gumaling ka na, Mark, Labanan mo yung yung mga nararamdaman mo, yung takot. Ayan, alisin mo yung mga guni-guni sa isip mo, ha? Bakit di ka na talaga nagsasalita? Hindi ko pa narinig nagsalita ka. Nginingiti-ngitian mo lang ako. Siya nga po, tipid magsalita ngayon. Ayan, sige po.